nakaturo na lahat kay Zaldico. Pero ang tanong, anong hakbang ang ginawa nila aside dun sa hakbang na ginawa ni House Speaker Bogie D na pabalikin siya dito at dinedemand na siya ng ganyan. Walang pagkansela sa kanyang passport. Walang effort para mapabalik si Zaldico dito. Correct, Prof. At dahil nga dyan ay naglabas din ng pahayag si Senator Marcos tungkol sa issue ni Senator Bongo. Dahil nga link pa rin sa ICI, firm ng ama ni Senator Bongo. Ito po yung sinabi ni Senator Aimee, tulad ng babalao, walang ibang pakay sila kundi siraan ang mga tropang Duterte imbes na tumbukin ang katotohanan. Ano naman po masabi ninyo dito, Prof? Yun nga po yung nakakalungkot, yung katulad nga po na sabi kong pahayag ko po kanina. Ang daming binubuksan nilang panibagong issue na walang closure dun sa mga nauna. Unahin muna nila yung mahalaga o importante. At again, di ko sinasabi kung meron man silang ebidensya na may nililink o may link nga yung di umanong kumpanya nung ama ni Senator Bongo dun sa mga projects na to, walang problema yun. Kasuhan din nila. Pero tingin ko, unahin muna natin yung mahalaga. Tulad niyan, dinidiin na at saka nakaturo na lahat kay Zaldico. Pero ang tanong, anong hakbang ang ginawa nila aside dun sa hakbang na ginawa ni House Speaker Bogie D na pabalikin siya dito at dinedemand na siya ng ganyan? Walang pagkansela sa kanyang passport. Walang effort para mapabalik si Zaldico dito, which is siya yung makakapagpag. Now, kung wala, ang alternative dyan na hinahamon natin ang ICI, ipatawag nila ang lahat ng miyembro ng Bicameral Conference Committee na dumulog gumawa nung 2025 budget. Pero yun lamang po go back to the basics kasi ito yung very accountable individuals. Pero nangyayari, nagsasanga-sanga na nawawala at nalilihis yung dun sa talagang kung ano yung issue. Correct, Prof. At maidugtong ko lang, dahil nakita naman natin, even the President itself, nakapaglabas ng 15 kontratista na may kaugnayan dito sa mga ghost projects na ito. At marami na rin napatunayan na meron nangyayaring ghost projects at may nailink na rin. Pero hanggang sa ngayon, wala pa tayong nakikitang resulta sa patuloy na issue. Kung babalikan natin, yung ilan silang nangyari na hindi kaalyado ng administrasyon, gaya na lang ng former president, mabilis pa sa 4 ang pagpapadala sa kanya. At yung ilan pa, like kaya naman pala kay Alice Guo, na mabilis na nakuha, kahit sa ibang bansa. At Arnie Teves, may nakikita tayong mga pattern na kung saan ang iilan sa hindi kaalyado ng pamahalaan ay talaga namang mabilis makapag-response ang ating government. Pero ngayon, nakita natin na iilan din na may kinalaman mismo, may kaugnayan sa nangyayaring issue dito sa ghost projects na ito, ay parang marami ang nagtataka sa ating mga kababayan at bakit walang nangyayari. Patuloy lang ang mga issue na kung saan marami nagsasabi na ito daw ay staged. Prof, ano po masabi niyo dito? Opo. Kaya ito po yung nakikita natin yung selective justice. At saka, kaya hindi na tayo magtataka na talagang pasadsad at talagang pababa ng pababa ang trust rating ng ating Pangulo. Gawin niya lahat, maaaring taktika, itong pag-open ng i-live stream yung Bicameral Conference Committee, buksan niya yung kanyang salin. Pero ito yung nakakadagdag ng frustration ng taong bayan, yung selective justice. Kasi kitang-kita, yun nga, yung katulad po ng inyong pahayag, yung pattern na bakit pag hindi ka aliado, mabili, ganito yung usapin, pero kapag ka kaalyado, tila baga parang ano yung inaantay natin na bakit ang tagal ng proseso. Kaya nga po may kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. At ayaw naman nating isipin na nagdadahilan sila. Pero ano pa ba naman ang hindi pwedeng gawing mabigat na dahilan dito? Ito ay concern ng taong bayan at concern ng ating bansa sa bilyon o trilyong pondo ang nawala na pinaghihirapan ng ating pong mga kababayan dito. And the public deserves to know. The public needs
accountability. At nasaan itong accountability na ito? At yun nga po, ika nga, nagiging selective yung justice. Opo, Prof, ang ibang mga bansa, mga kapitbahay po natin, na kamakailan lang, itong sa Peru, yung kanilang presidente, bago lang in-impeach dahil pa rin po sa korupsyon. Dito sa Madagascar, yung kanilang presidente ay tumakas, umalis mula sa kanilang bansa patungong France dahil nga po sa tangkang kudita. Dahil protesta pa rin, nagprotesta mga kabataan ang nangunguna doon dahil hindi nga nasisihan sa pamumuno ng kanilang Pangulo. Dito sa ating bansa, paano mo ihahambing? Wala pa rin ho ba tayo doon sa tipping point na masasabi nating tulad ng mga ginagawa ng ibang bansa, mga kapitbahay natin sa paglaban sa korupsyon? Ito po marahil yung pinakamalaking hamon po sa taong bayan. Ako po, beyond sa akin pong pagtingin, beyond po sa kulay, either yun nga po, usapin kung anong kulay, sinong personalidad. Ito ho, dapat mas maging vigilant po tayo at mas maipahayag po natin. Marami naman hong pamamaraan ng pagpapahayag ng atin pong saloobin na nasa mapayapang pamamaraan. Kasi ito ho yung malaking karakteristik ng isang demokratikong bansa. Pero yun nga ho yung isang concern natin dito. Ito ho yung pinakamalaking limitasyon at produkto ng sistemang pampolitikal na meron ho tayo, which is the presidential system of government. Ang kalawang punto po, yun din ho yung panawagan natin. Maaaring siguro po, nagiging avenue na lang yung kanya-kanya nating social media account at various social media platforms na ipahayag yung atin pong nararamdaman o saloobin sa gobyerno. Pero ang tanong, sapat po ba ito yung pagpapahayag sa digital space ng atin pong demokrasya? O ang demokrasya po ba ay dapat nakatulad na halintulad po dun sa ibang mga bansang nakita natin na kung saan pumupunta sa kalye at talagang very aggressive sila in showing their discontent on the part of the government. Pero katulad na naman ho niyan, ayan na naman, magpupunta na naman tayo sa kalye, which is nangyari 2 beses na ho natin itong naranasan sa ating kasaysayan. Kung ano man, ito ho yung tanong, na pagod na po ba? Kulang po ba? Kasi kontento na lang po ba ang mamamayang Pilipino sa digital space? Meron pa ho bang natitira sa atin, sa bawat isa, na talagang magrarally or magpropel para yung emosyon at silakbo ng damdamin talagang sasabihin natin sa ating sarili na enough is enough, we need accountability. And who are we pinpointing this accountability? Is it the House Speaker? Is it the former House Speaker Romualdez? Is it Zaldico? Is it Senate President Chis Escudero? Is it the President? Ito ho ang pinakamalaking hamon po sa atin na mas maging mapanuri at hindi lang ho sana matapos at malimitahan sa digital space yung pagpapahayag po natin. Pero yung totoong expression na maipahayag po natin, ito sa payapa at maayos po na pamamaraan po. Opo, may saysay pa rin ho ba yung mga protesta ng mga anti-Marcos group sa pangunguna nga nitong si Congressman Kiko Barzaga, particular na dyan sa Forbes at sa iba pang mga lugar siguro, sa iba pa nating mga kababayan, Prof. Ano po ang tingin po ninyo dyan? Alam niyo po, meron naman po kasi ito ho ay maganda din naman na pamamaraan kasi ika nga po, maliliit pero yung panawagan na hopefully dadami yung atin po mga kababayan, mas magsasama-sama po. May epekto po siya at ako naniniwala naman po ako na nakakalampag at healthy po itong mga kilos protesta na po ito sa kadahilanan naman po na parte po ito ng isang demokratikong bansa. Yun lang po yung panawagan natin is nasa maayos at nasa mabuting pamamaraan na kinukundi na ho natin. Yung nangyari ho nung nangyari ho sa Maynila na talaga hong nagsunog, sinira ho yung mga gamit. Wag sana ho tayong humantong sa ganun dahil hindi kinukundi na po natin ito. Pero alam niyo po yung pagrarally sa maayos at sa mapayapang pamamaraan ay normal lamang po at healthy po ito sa isang demokratikong bansa na tulad po natin.
Opo, ang Vice Presidente ay may pahayag din po kaugnay nga po dito sa mga panawagang Marcos resign at ang sabi ng Pangulo, ng Vice Presidente, pointless o walang saysay na po itong mga panawagan dahil ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi po talaga magre-resign. Kumbaga, Prof, ang nais na lamang ng Vice Presidente sa Pangulo ay gawin po ng maayos yung kanyang trabaho. Paano po ito makakaapekto itong mensahe, itong pahayag na ito ng Vice Presidente sa mga kaalyado, mga Duterte at mga anti-Marcos group? Ako tingin ko patuloy lang po natin o patuloy lang po siguro na dadalhin ko po yung diskurso na hindi lang po siguro ito yung pro Duterte or anti-Marcos group, pero tignan ho natin ito na itong mga kilos protesta na ito ay pro-Philippines. Walang personalidad, para lang ho talaga sa ikabubuti ng ating taong bayan na panawagan. Yung hong bahayag ni BP Sara, siguro nawalan na rin din ho si BP Sara ng ng pag-asa na talagang magbitiw sa tungkulin dahil yun nga po talagang napakalaking hamon ho niyan. Kaya siguro ho talagang ipinahayag niya lang ho na gawin na lang po ng Pangulo yung kanyang trabaho. At sa natitira hong panahon, napanawagan din ho natin at pagdasal natin ang ating pong Pangulo at ating pong mga opisyalis sa gobyerno na gawin po sana kung ano yung tama. Gawin ho sana kung ano yung mabuti at gawin ho sana yung para sa ating taong bayan at para po sa ating bansa. At hindi lang po sana sa kanilang interes po. Alright. Prof, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Sana po, wag po tayong magsawa sa pakikinig. Alam ko po yung iba po natin mga tao, iba po natin mga kababayan, napapagod na, nauumay na doon sa mga nangyayari po sa politika at saka sa mga nangyayaring kaganapan sa ating bansa. Pero sana po, wag po tayong bumitiw. Mas maging vigilant po tayo ngayon. Higit po sa lahat, yung panawagan po natin, mas maging critical po tayo dahil lalo na po ngayon, lalo kung mapapansin ho ninyo at namomonitor ho ninyo, labanan ho ng mga naratibo. At itong mga naratibo na ito ay magkakaroon ho ng impact sa atin kasi isinishape niya ho yung public perception. Ngayon po yung panawagan natin mas maging critical at sana ho wala hong personalidad, walang kulay. Isulong ho natin ito at ipahayag ho natin yung nararamdaman ho natin para sa bawat isa at para po sana sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat, Prof, sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.